Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Pag-repair umano'y hindi sirang kalsada, kinuwestiyon ng DPWH, giniriit ng parte ito ng maintenance. At kinuwestiyon ng mga senador ang Department of Public Works and Highway o DPWH sa ginagawa nitong pagbubungkal sa kalsada na anila na hindi pa naman sira. Ayan. Panoorin po natin. Depensa naman ng kagawaran. Bahagi ito ng repair at preventive maintenance ng kalsada para mas matagal itong magamit ng publiko. Ayan ang tugon ng DPWH. At panoorin po natin ang dito sa Senate of Hearing nila Bato and Tolentino, mga senators. At no other further ado, let's watch guys. May magkukuhin pa na, sayang ang pera ng gobyerno dito. Hindi pa sira, binubungkal na, ayusin na, tapos yung sira, hindi inaayos. Paano natin maiwasan yan? Bahagi ng preventive maintenance at reconstruction ang ginagawang pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga kalsada at tulay kahit maayos pa ang mga ito. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na mas mainam ng maagapan ang mga sirang pavement para maisalba ito at mas matagal pang magamit. There is a point when the road starts to deteriorate, and it would be more economical actually to undertake yung preventive maintenance. Kaya yung medyo maganda-ganda pa ang tingin ninyo, but actually the pavement starts to deteriorate. Paliwanag ng ahensya, ang aspaltong kalsada dinisenyong magtagal ng 15 taon at dapat sumailalim sa preventive maintenance pagkatapos ng 5 taon, habang ang sementadong kalsada kayang tumagal ng 25 taon at dapat dumaan sa 7 hanggang 8 taong preventive maintenance. Habang 25 to 30 years naman ang idinisenyong itatagal ng mga tulay, depende sa bigat ng mga sasakyang dumadaan dito. We now have a good inventory of the conditions of the roads and the bridges as well. We have a pavement management system which tells us actually what is now the condition of the road, yung sa bridges, ganun din po, and what kind of intervention we have to undertake. Ang problema, ayon kay Secretary Bonoan, ang limit sa axle load o bigat ng mga sasakyan na pinapayagan dumaan. Sa Pilipinas, nasa 13.5 tons ang limit alinsunod sa anti-overloading law na isa sa pinakamataas sa buong mundo, di gaya sa Japan at Estados Unidos na nasa 10 hanggang 10.5 tons lamang. Kaya para kay Senator Pimentel, maaari naman anyang abyendahan ng batas para pababain ang pinapayagang axle load limit. Sang-ayon naman dito sa Secretary Bonoan at dapat anyang paitingin ang pagpapatupad sa anti-overloading law. Pero aminado ang kalihim na magiging hamon ang pagbabantay dito. So ang gusto mong sabihin, para hindi tayo naglolokohan sa lifespan or economic lifespan ng ating mga daan, dapat realistic din tayo pagdating sa axle load na inaalaw natin na gumagamit sa ating mga daan. Yeah, of course, Your Honor, I think I totally agree with your premise. Si Senator J.V. Ejercito nanghihinayang din sa palagiang nire-repair ng mga kalsada sa San Juan City. Sayang kung box culvert, sisirain, uulitin, box culvert ulit, tapos tatakpan. Yun ang nangyayari dito sa especially urban areas. Mr. Secretary, we're not a rich country. May mga tulay din umano sa lungsod na maayos naman at hindi dinadaanan ng mga truck pero laging kinukumpuni. Ang kalsada namang ito sa Blooming Street sa San Juan, nakailang patong na rin umano ng aspalto. In less than 5 years or siguro nakatatlo o 4 na patong na, ano na to? Malutong na to, parang skyflakes na. 3 patong na ito. Halos kasing taas na niya yung bangketa. Paliwanag ng Secretary Bonoan, mahalaga ang routine maintenance sa mga kalsada at tulay pero kulang umano ang budget. Ngayong taon, nasa 14.6 billion pesos umano ang kanilang hiniling pero tanging 1.8 billion pesos lamang anya ang naaprubahan. Kaya nagkaroon ka ng pothole ngayon, kailangan ayusin yung pothole para hindi dumadami ng dumadami. Admittedly, Your Honor, there has been for several years, medyo kulang-kulang ng budget namin for the routine maintenance program na ginagawa as I understand, Your Honor.
Nasa 2.58 billion pesos ang naaprobahang pondo para sa DPWH para sa routine maintenance ng mga kalsada at tulay sa bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Alright, napakinggan nyo guys ang pag-repair umano'y hindi pa sirang kalsada at binubungkal na nila. At maraming salamat sa inyong lahat and peace out.